Asa pa yung siyudad ba, Idris? Ito? Cebu? Oo. Gawi dari Pikas. Pahingon ko sa Kuan, Mango Avenue. Yeah, okay. Salamat. Tradition Blue. Diyan ako nag-stay dati. Incorporate pa ako. Diyan ako natutulog. 3 nights, 2 nights. So ngayon kasi hindi na tayo covered ng Seabourn, kaya dito na tayo sa mga Radisson Blue. In 600 meters, turn right. Tapos ang katabi nito is SM. Continue for 2 kilometers. Head toward Juan Luna Extension. Turn left onto Jose L. Briones Street. Turn left onto Road 6. Ang linis, ano? In 800 meters, continue straight onto General Maxilom Avenue. So alas 6:30 pa lang ng umaga, kaya hindi magkaanong traffic dahil wala pa mga estudyante. So diretsuhin lang natin to papunta doon sa may ating hotel sa Sampaguita Suites.
Mukhang naligaw ako ah. Mukhang naligaw tayo. Okay, tama. Malapit na. Malapit na tayo. Diretso lang tayo. Tama. Confused ako dun sa posting kanina. Ito na maganda dito sa Cebu yung kanilang traffic lights. May mga timer. Dating Super Care nandito. Saan ba yun? Nandito kami naman. So andito yung dating Super Care, yung clinic na saan nagpapamedical ako. Andito yung dati sa Tibicom building. Yan. Ngayon lumipat na sila, may sarili silang building. Yan yung dati oh. Yan. Tapos itong dito, ito yung Mango Square. Ito maraming restaurants dito. After na medical ko, pag nakakapasa ako dito, ako kumakain sa may Lechonan. In 200 meters, Sampaguita Suites Hotel will be on the right. Dito ako nagpapalaundry dito. So, kakanan tayo dito. Andyan lang yung hotel natin. So, dito sa likod tayo dadaan kasi sa may Head toward Don Julio Llorente Street, then turn left onto Don Julio Llorente Street. parking. Turn left onto Don Julio Llorente Street. In 200 meters, turn left to stay on Don Julio Llorente Street. Mag-check din lang ako sa taas. Oo. Papirmandos ka nila to, no? Thank you. So, at least dito, safe yung motor natin dito. Yes. Okay. Ooh. Woo. Ito na yung maganda dito sa may Sampaguita Suites. Mumurahing hotel. Pero safe ka kasi dahil yung parking, may parking sila sa basement. Saka palagi na rin ako dito din. Check-in mo tayo.
Morning. I'm back. Morning. Ba, nag-move na? Nag-move na? Dati doon yan, di ba? Alright, check in the... Extend, di ba? Later na lang, ha? Alright. Ito yung lobby. Lobby nila dito. Lobby dyan. Sige na mo, ng food. Two and four. Yes. So, ito yung ating bedroom. Alright. So, may aircon. Short na room tour lang ito. May TV. Smart kaya yan. Then, may cabinet. May table dito. Then, banyo. Alright. Check natin kung may complementary silang sabon. Ayun, meron. Meron. Good, very good. Okay. Walang maayos na tulog. Pero sige lang. So ito lang. Welcome to Sampaguita Suites. Ito yung matrimonial standard. Alright, ang kukunin ko sana is standard na single. Kasi single lang ako. Kaso wala available. Puro lang available yung mga gusto kong kunin. Kaya yung view natin dito. Pader. Alright, so pagpa-laundry tayo, then balik dito, matulog. Then gigising tayo mamayang alas 4. Pupunta tayo ng Santo Niño Church sa Magellan's Cross. Bukas ng hapon, after medical, pupunta tayo sa may IT Park. 2 days na ako dito. Sana 1 click lang, para 2 days lang. Maraming pupuntahan dito ng magagandang lugar, kaso sarap mamuhay. So, prepare tayo ng pa-laundry natin. Yan lang naman sa labas. Malapit lang dito. Para bukas, pag okay na yung result ng medical natin, prepare na din tayo kaagad pa uwi. Ganun lang. Okay. Pa-laundry tayo. Lalakad lang. Lalakarin na natin. So, dyan ang Robinsons. Paglabas mo ng hotel, dyan kagad yung Robinsons. Dyan ako dumadaan sa may tawag dito? Overpass. Ito yung Mango Avenue. So, may Jollibee dyan. May 7-Eleven sa harap, may Burger King din. So, daming dito talaga dito. Yung nightlife na dito sa Mango Avenue. After ng medical, kain tayo kung anong gusto natin kainin. Sikat sa litson ng Cebu, kaya siyempre litson tayo. Yan, may Greenwich, Burger King, 7-Eleven. Yan, dami dito.
Yan yung Mango Square. Daming ano diyan, daming restaurant din. Ang sinasabi kong litsunan diyan na diyan ako kumakain dati palagi is yung Subutsun. Pinuntahan din yan ni Anthony Bourdain. Kaso patay na si Anthony Bourdain. So yan yung Mango Square dito sa may Mango Avenue. Dito ako nagpapalaundry. Ewan ko lang kung dito pa. Dito pa. Tapos tapat mismo ng Mango Square. So 220. Balikan na natin mga alas 12 daw. Tapos 8:30 pa lang. Tapos 8:40 pa lang. Alright. Welcome to Cebu City, guys. Parang pangalawang syudad ko na take. Kumbaga dito ako palagi yearly. Simula 2012. Bibili tayo ng tubig mamaya. Kita pwedeng kumain ng kumain pa eh. Daming pwedeng kainan dito eh. May larasyan din dyan, yung parang kainan na ano, yung parang barbecuehan. Parang barbecuehan ba? Hindi lang parang, talagang barbecuehan, mga ihawan. Mura lang. Ang reason kung bakit kasi dito ako sa Cebu nagpapamedical since 2012 kasi nung sa ibang medical clinic pa kami, pabago-bago kami ng medical clinic noon, wala akong problema. Ngayon, nung lumipat sa Super Care, sabi nila mahigpit tayo Super Care. Eh, hindi ako nag-prepare kasi nga normally hindi ako nag-prepare para medical. Dahil wala naman akong bisyo, sigarilyo, wala naman, inom. So hindi ako nag-prepare nung lumipat sa Super Care. Pag medical ko sa Super Care, mataas na yung BP ko, mataas na yung blood sugar ko. Kasi the night before, kumain ako ng kumain. Ay iced tea pa sa bahay ng pinsan ko sa Cavite. So simula noon, nagkaroon na ng record na findings. So every time na pa-medical ako, may findings na mataas ang BP, mataas yung blood sugar, HbA1c. So pagsunod na taon sa dati 2 years yung medical ko eh. Naging 1 year na lang dahil binigyan ako ng maintenance. So sunod na mga taon, pabalik-balik ka sa Maynila, napaka higpit sa kahirap. Yung bang iba yung akit-akit ka pa papunta doon sa isang ano ba, pag magpa-cardio ka, ang daming hindi pa sila nun, parang organized ng gusto. Tapos may nakapagsabi sa akin na sa Cebu daw, okay. So simula nung 2012, every year, dito ako sa Cebu nagme-medical. Dala ko kotse, Ranger, yun, nakaraan motor. So, yeah, yun ang kwento. Aking hotel sa Pagita Suites. Ngayon, pupunta tayo doon sa may, doon sa kabila, Robinsons naman. Tapos, yan yung Osmeña, ano ba tawag niyan? Puente Osmeña naman. Yung Puente Osmeña Park yan. Diba, parang napakalaking roundabout dito sa Cebu City. Yan, laging bumibili na dyan. Kumakain minsan, bumibili ng damit. Kasi tinatamad ako magbiyahe na marami akong dala. Kaya ang ginagawa ko, kung saan lugar ako pupunta, doon ako bibili ng damit mismo. Yan yung Puente Osmeña. Laki, di ba? Ayun, Robinsons, Puente Osmeña. Yan.
So maraming mga casino dito. Diyan kami sa mga bata dati nag-check-in sa may Elegant Circle Inn. Na yan. May mga dami kainan dyan. Sa baba may Chowking, nakikita nyo. McDonald's doon. So dyan, lalakad tayo dyan mamayang hapon. Iikot tayo, mag-exercise. Then diretsuhan natin yung Santo Niño Church. So yan yung ano, Puente Osmeña Circle. So lalakarin natin mamaya niya, ikutin natin. Then diretso tayo sa may Santo Niño Church. Lalakarin na natin para exercise na lang din. Kasi hindi tayo nakapag-basketball ng 3 araw at 2 araw. Yeah. So dito tayo. Dito tayo sa may karinderya kung saan bibili ako ng pagkain. May KFC. Ito may kakanin dito eh. Saka ulam, rice. Dito di kakain. Titingnan lang natin kung anong meron. Thank you. So dito sa likod, pwede kayong dumaan dito. Doon tayo sa may pay parking na yan. Doon tayo bumaba. Ito yung sa Pagita Switch din. Yan. Tapos dito, alam ko meron ditong massage parlor eh. Kaya yata. Alam ko lang kung dito pa. Wala na yata. Wala na. Ito dati. Ito yun. Mamaya pagkakuha natin ng laundry, bago tayo kukuha ng laundry, kain muna tayo doon. Tapos kunin yung laundry, balik, tulog. Right? Gala muna tayo dito. Sarado pa. Sarado. No ko yung laundry. Alright. Turog tayo ulit. Gising tayo ng 4. Then punta tayo ng Santo Niño Church.